Garahe lang ng bahay dati kasi yung pinaka-main ng bahay na to is nasa taas. So dito, yung area na to is bodega lang talaga ng bahay dati. Kaso lang nung ginawa ng museum, yung mga kahoy na ginamit sa bahay is balayong from Mindoro. So yan sir, yung family portrait nila, yung nakasalamin, yan yung may-ari ng bahay, yan si Don Bernardino Halandoni. So presko siya sa ngayon. Ano pa kaya nung unang panahon, nung hindi pa ganito yung yes, oo. Yan yung master's bedroom. Sa loob is may mga arenola, washstand area. Kasi dati, kahit anong laki naman ng bahay, yung CR isa lang. Tsaka nasa labas, kapag yung taga-Pilipinas, bumibili sila ng yelo from abroad. Yung value ng yelo dati is 5 pesos, pero yung 5 pesos na yon was equivalent to 3,500 today. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunutan, ang mga punot halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Alright mga siyasat, at itong nakita nyo, ito yung Goles Ancestral House. Naging pagmamayari na to na Sir GC noong 1992. So punta tayo doon sa Halandoni. O yung pinaka-pink house nila kung tawagin. Bernardino Halandoni Ancestral House. Ginawa na rin siyang museum ngayon. Napaka-unlad na ng city ng Silay. So yun, nakita ko na siya. Bernardino Halandoni House Museum. So isa rin to sa pinupuntahan dito, mga kasiyasat. Naging museum na siya. Hi, ma'am. Login muna tayo. Lawak, no? Isa na po itong museum. Museum na po ito. So, ang may kita rito, Lifestyle museum yung buong bahay nila dati. buong bahay nila dati. Naitayo to, ma'am, around ano po? 1908. 1908. So, to parang pinakagarahe niya lang. Okay lang mag-ikot, ma'am? Opo, okay lang po. Magkano po entrance fee niyo? 60 pesos. So, yung mga nakikita ko mga gamit dito, kanila pa yan? Kagaya na ito? Saan po ang first part? Dito. Tapos, okay, si Ma'am May, sasamahan tayo, medyo mahihain. So dito, buong area sa ilalim is garahe lang ng bahay dati. Kasi yung pinaka-main ng bahay na to is nasa taas. Usually kasi yung mga bahay na to, parang tinatawag siya na bahay na bato. Dahil yung bahay based in a typical bahay kubo. Typical bahay kubo was made of nipa and bamboo. But ito yung bahay kubo na to is made of hardwood and full cement. So instead na silong lang yung buong ilalim, sa kanila ginawa nilang garahe dati ng mga kalesa nila. So yung mga kalesa na yan yung mga main of transportation. Yung purpose ng mga malalaking pintuan sa harap para lang yan makapasok yung kalesa nila dati.
Kasi yung pinaka main door ng bahay is nandyan sa gilid. Oo. Yung So, mga gamit nito, kanila may mga gamit na dinagdag sa bahay na to nung ginawa ng museum. Pero 90% is still original pa. May mga addition na lang. So dito sa likod, para makita nyo pa sir yung bodega ng bahay. So dito, yung area na to is bodega lang talaga ng bahay dati. Kaso lang nung ginawa ng museum, parang ginawa na siyang gallery. Sa likod nyo, ito lahat yung mga pictures ng mga ancestral house dito sa Silay. Dito sa Silay is 31 lahat yung ancestral house na recognized na ng national. Pero sa 31, yung ginawang museum is 3 lang. Balay Negrense, Hopelenia, tsaka this one, the Pink House. Yung iba kasi dyan, rented ng mga commercial, ginawang mga bed and breakfast, coffee shop. Ito is isang buong ugat ng santol na winood carve. Local artist yung gumawa, Mr. Mamerto Polvorosa. Dami yung artist dito, no? Yes. Mapasilay, Bacolod. Dito sa likod is bodega pa din ng bahay. So, anong nakalagay dito dati? Bodega na yung mga hindi nila ginagamit sa taas, dito na yung nila iniimbak. Eh, kung panahon noon, dito yung mga tubo. Pero, Hindi sir, kasi yung mga hindi na nila ginagamit sa taas, oo, yun, dito na yun nilalagay sa ilalim. Yung mga tubo kasi hindi naman nila pwedeng mailagay dito kasi malayo naman to sa hacienda. Oo. Oh. So dito, yung buong area sa ngayon, bodega siya, pero sa ngayon ginawa ng gallery. Yung mga reprint photos dito na nakahang sa wall, hindi naman yan related sa owner ng bahay, hindi na related sa Silay, pero yan is Philippine scene during 1800s to 1900s. Parang addition na lang sa area na to sa ngayon. So, ngayon, ang namamalakad nito is... Third generation na, apo na ni Don Bernardino sa anak niya na babae, na si Mr. Antonio Montinola. Mr. Antonio Montinola is nandito lang hanggang ngayon sa Silay. So, bumibisita pa din sa bahay. So, private pa rin pala Mm-mm. ito. Mm-mm. Ginawa mo yung... Mm. So, akyat tayo sa taas, sir, para makita mo yung main ng bahay. May ulit, no? Oo, sir. May ayaw pakita. Kaya napakabait niya, accommodating pa siya. So, yung main door ng bahay is nandyan sa gilid. Oo, sir. Yung kawa, dyan dati niluluto yung muscovado sugar. Oo. Kasi dati wala pa namang mga machines na pang-process ng asukal. So, dyan, yung mga molasses, dyan niluluto, muscovado, para maging muscovado. But ngayon, kasi sa milling company is may mga machines na, so yan, for ano na lang talaga, pang display na lang sa ngayon. Okay, no? Mm-mm. So, okay tayo, sir. Ito yung kanila. Yung mga kahoy na ginamit sa bahay is balayong from Mindoro. Matigas siya na kahoy, no? Tinatawag siya na cherry tree. Ganda pa dito sa taas. Yung bahay parang hindi nyo lang siya ma-appreciate kapag nasa ilalim. Oo. Ibang-iba kapag nandito na kayo sa taas. Well preserved siya. Okay lang nakasapatos. Oo, sir. So, yan, sir, yung family portrait nila. Yung nakasalamin, yan yung may-ari ng bahay. Yan si Don Bernardino Halandoni. Yung nasa gitnang babae, yan yung wife niya, si Doña Isabel. 3 lang yung naging anak nila. Yung panganay nila, isang lalaki, si Dr. Cesar. Yung bunso, si Delphine. Yung nakapink yan, yung only daughter na si Angeles. Na ngayon, yung namamahala sa bahay, yung pangalawang anak ni Angeles na si Mr. Antonio Montinola. Montinola dahil si Angeles is nakapag-asawa ng Montinola from Haro, Iloilo. Yes, sir. Ano tawag dito sa bintanilya niyo? Kalado, sir. Oo, kalado. The main purpose of the kalado is ventilation. At the same time,
Sa Vintanillas na to, yung sa ilalim, tawag dyan is Vintanillas, yung purpose niyan is for ventilation also. Dati yung mga lumang bahay, ginawa naman talagang mga malalapad yung bintana, yung pintuan, high ceiling. Kasi dati para yan maka-accommodate ng hangin at the same time ng liwanag. Kasi kahit na ganito nakaranya yung mga pamumuhay, wala pa naman electricity nung unang panahon. Pero hanggang ngayon, presko pa rin. Yes. Presko sir dahil yan, malalapad talaga yung bintana. So, presko siya sa ngayon. Ano pa kaya nung unang panahon, nung hindi pa ganito yung, yes, oo. So, isa sa mga original dito, sir, is yung ceiling nila. Ayan na Yung, talaga. yes, oo. Yung ceiling na yan, Imbos, import from Germany that is made of steel. Original shade niya is yung kulay lang talaga ng lata. But eventually, yan pininturahan na dahil may mga part na kasi na kinakalawang. So, protection na lang din sa metal. Yan, yung mga dots na yan is kalawang yan. Kasi dito, once na may sira yung bubong, so yung tubig diretso sa kisame, so kinakalawang talaga. Yung purpose kasi ng kisame dati na lata, hindi lang naman siya pang design ng bahay. Yung purpose niya is iwas sa sunog dahil dati yung source ng liwanag is mga chandelier na kandila or yung mga diga. So kapag malapit yun sa light materials, madaling masunog kumpara sa lata. Dati kasi nagta-travel sila abroad, so kung ano makikita nilang mga gamit sa abroad, binibili, in-apply sa mga bahay ng mga pinapagawa nila. So doon sir, proceed tayo sir. Ang galing, no? Mm. Steel. Yes. Akala ko kanina, made of, cement. No sir, lata yan. So dito sir, ito yung room ng daughter na si Angeles. Yan yung wedding photos niya, yan yung ang napangasawa niya, na isang doktor din, si Dr. Trino Montinola. So, pangalawang anak na nila ngayon, yung namamahala sa bahay. So, dyan sa loob, So, yes sir, Balayong yung kahoy from Mindoro. dapat siya. Mm. Original yung mga gamit nila dito. Yan talaga yun. Yung mga bed, yes, mga dresser. Tapos, imagine, kalesa lang yung dumadaan sa kalsada. Walang ingay, walang alikabok, hindi kagaya ngayon. So, ito yung sala nila, Venetian mirror, isa din yan sa original sa bahay na to. Doong area, sir, is yung master's bedroom. Pwede tayong makapunta doon, sir. Angis. Yung bahay, kapag titingnan mo siya sa labas, parang hindi mo lang na ganito siya kalapad sa loob. Yung nga iniisip ko kanina, ano meron sa taas? So, parang bodega na. So yan yung master's bedroom. Sa loob is may mga arenola, washstand area. Kasi dati, kahit anong laki naman ng bahay, yung CR isa lang. Tsaka nasa labas, kapag may isang CR para daw, napakayaman mo na. Kasi yung reason, yung plumbing is napakamahal dati. Yung hygiene, hindi naman ganoon ka-important. So kahit daw na hindi maligo araw-araw, okay lang. Kasi yung climate, hindi ganito kainit, kaalikabok. Oo. Kaya parang yun sir, yung may mga washstand area. Curious lang ako, nasa yung CR nila dati. Nasa labas sir, pero ngayon renovated na siya kasi pinapagamit na namin sa mga guests. Mamaya, pwede ko ipakita sa inyo. Oo. Gumagana pa ito ba? Wala na sir. So yun yung pinakawa. Yan na yung pinaka-wash area nila. Yung tapo ba natin? Yes sir, dati kasi gano'n naman talaga. Oo. Ito, Yan yung radyo nila nung may kuryente na. hindi na siya. Pero hindi na din yan gumagana, sir, sa ngayon. Yan yung solo portrait ng may-ari ng bahay na si Don Bernardino. So, ditong area, sir, ito yung boys' bedroom na converted na into study area sa ngayon. Nung ginawa ng museum, converted na siya into study room sa ngayon. Malaki kasi siguro sir, napakataas ng kisame. Kasi yung purpose is para lang naman talaga sa hangin. Oo. So ito yung long dining table nila. Although na dito, konti lang yung family members, pero ganyan kahaba yung mesa nila
Kasi yung mesa na yan, sir, is depende sa setup ng mga bisita nila. Kasi kung manonotice nyo, matatanggal yung dining table na yan. Matatanggal kasi kapag marami silang bisita, so ganyan yung setup. Pero kapag sila lang, pwede lang yung nasa gitna yung gamitin nila. Ah, dito sir, dito sir, wala naman silang may sinabi sa amin na kung sino yung mga kilalang tao na pumunta dito sa bahay nila. Anong tawag sa area na to? Mini azotea nila kasi yan is papuntang comfort room nila. So, dyan area sa left side, siguro pwede kang lumabas sir, sa left side yan yung CR. Pero dito paglabas ng CR yan, overlooking yung dome ng Sa labas nga siya ng bahay. oh, labas talaga siya. Sir, ano ka lang sir kasi madulas. Sir, yung semento, sir ha, baka madulas ka. So yan sir, paglabas, overlooking na sir yung dome ng cathedral dito. Isa yan sa mga status symbol kasi dati kapag malapit ang bahay mo sa simbahan, gilid ng daan. Kasi kapag may mga parades daw or mga carnivals na dyan mismo nagper-perform sa main road, dudungaw lang sila sa bintana nila, mapapanood na nila. Tsaka yan, yung simbahan dito sa Silayan, yung cathedral, pinatayo yan 1925 Italian architect. Yung dome nakabase yan sa St. Peter's Basilica. Yan pa yung ibang mga ancestral house na recognized na din yan ng national. Kaso lang ngayon, converted na yan into commercial. Ang galing ni ma'am. Dito, sir. Dahil ko natutunan sa iyo. Dito, sir, ito na yung pinakakusina ng bahay. Kasi doon sa ilalim is wala lang naman talaga ganap dati. So yan sir, yan yung lumang plancha. Yung lumang plancha, tawag dyan is prensa di paa. Yung mamamalansya, tutungtong dyan para nagsusurfing or nagsiskateboard, balance yung bigat sa taas. Kasi dati wala pa namang kuryente, wala pang uling. So yan yung unang plancha, dati walang maong, mga kimona, patadyong, yung mga tela, binababad sa almirol. So tutungtong yung mamamalansya, friction lang yan. So yan yung sa paa, ito naman sir, yung sa kamay, prensa di mano. Pero, Ano yung tela dati? yan sir, Ganyan. mga kimona, patadyong. Tsaka yan sir, nung may uling na yan, yung kasunod na plancha, tawag dyan is prensa di corona. Press yung paggamit sa kanya, corona, dahil yung itsura niyan is parang crown. Yung ganyan, nag-evolve na din sa yung may takip na parang patriangle kasi yung may takip, mas secured na yun. Kumpara dyan, na yan is open yung top niya. Pwede ka nang Magluto, oo. Ito dual purpose din, pwede ka na mag-exercise. Yun yung ice box nila dati, sir, na made of wood. Yes. Yung ice box na to, na made of wood, yan, sir. Na yung yellow dati, from 19th centuries, import from Massachusetts, USA. Kasi yung Pilipinas, wala pa tayong panggawa ng yelo, wala tayong kuryente. So dito, yung taga-Pilipinas, bumibili sila ng yelo from abroad. Yung value ng yelo dati is 5 pesos, pero yung 5 pesos na yon was equivalent to 3,500 today. That was delivered daily only to the wealthy family. So, depende kung bibili sila sir araw-araw ng yelo. O, dito kasi kahit matagal siya bago dumating yung yelo dito sa Pilipinas, kasi ilang buwan bago dumating yung biyahe, barko, walang eroplano. Pero yung US is mas advanced na siguro, so may mga box na sila na pinaglalagyan. Pero dito pagdating sa Pilipinas, madaling matunaw dahil yung climate is iba. So dito yung pang-preserve ng yelo, nilalagyan ng asin or ipa, rice husk para hindi madaling matunaw. Access dati kasi sa mga families or mga prominent person na mag-import sila sir ng mga gamit. Kasi yung pinaka-longest seaport in Asia, dito yung unang pinatayo sa Silay. Kaya kung manonotice nyo, yung halos lahat ng mga ancestral house is dito nakatayo sa Silay. Kasi parang ito dati yung naging sentro ng kalakalan. Kasi nandito yung port. So mas madali sa kanila. Nagta-travel sila, may mga inaangkat sila ng mga gamit galing abroad. But, yung port nyo, no? yes sir, kasi na-damage yun during war, binumbahan ng mga Hapon. So nagpatayo ulit yung Negros pero sa Bacolod na. Lumilipas ang panahon.